Ngayong araw nga guys, nakipagkita sa akin si Nana de Coco at hindi na ako nagdalawang isip para pumayag sa kanyang gusto. Pagkagising ko kasi kaninang umaga guys, tamad na tamad ako bumangon, pero nung nakita kong nag-chat siya, nanlaki ang aking mga mata at halos magliparan ng aking mga muta. Nag-good morning kasi siya sa akin pero hindi ko muna masyadong pinansin. Nung naglaro na ako ng ML, dun na siya nag-aya para gumala. Ang gusto niya daw dun kami sa Tagaytay. Grabe, napaka-romantic nun. Kaya kung mapapansin nyo, kinikilig ako hanggang sa ngayon. Buti na lang classic lang tong niraralo ko. Minsan lang tong gantong pagkakataon kaya hindi na ako dapat magpaligoy-ligoy pa. Ang sabi ko sa kanya, tara ako'y sasama. Naligo nga agad ako guys at nag-toothbrush, baka kasi maamoy niya ang aking hininga. Sa loob ng 50 seconds natapos agad maligo ang bida. Kung makikita nyo sa mukha ko guys, parang hindi ako nasasabik makipagkita sa kanya, no? Akala nyo lang yun pero tumitibok na ang aking Boracay. Sana kami magkikita guys eh. Bale, ito nga palang motor kong si Moscube ang aking gagamitin patungo sa lugar na aming pagkikitaan. Siguro mga ilang oras din ang aking biyabiyahin para makarating sa aking paroroonan. Pero di bale na kung siya naman ang aking dadatnan. Habang binabaybay ko ang daanan, napakaganda ng mga tanawin dito sa Tagaytay. Sulit na sulit para sa mga magjojowa, pero pag single ka para kang kawawa. At ayun na nga guys, nang makarating na ako, naghanap agad ako ng mapagpupwestuhan namin para sa pag-uusap ng masinsinan. Tingnan nyo naman, napakasulit dito, talagang matutuwa kayo sa kalikasan. Sa pagkakataon nga pala na yan guys, sobrang tagal ko nang nag-aantay pero makikita nyo pa rin yung bakas ng ngiti sa aking mukha. Naiinip man ako pero hindi nakakainis kasi ganito ba naman ang aking nakikita. Nung dumating ako dito sa Tagaytay guys, 10 AM pero alauna na ng hapon, wala pa rin siya. Kung susumain, 3 oras na ako nag-aantay sa kanya. Gusto ko na nga sana umorder ng food namin guys kasi napakasarap ng bulalo dito, promise. Kaso nga lang baka lumamig yung sabaw kasi nga wala pa rin siya hanggang ngayon. Pero nagtiyaga pa rin ako sa pag-aantay, baka kasi ako na traffic lang yun. Inaalok na nga ako dito ng waiter kung gusto ko daw ba ng drinks pero sabi ko no. Sabay kaming kakain ng crush ko bro. Nagdaan pa ang mga ilang oras guys at hindi ko na maiwasang mabugnot. Mga alas 4 na yata ng hapon to at unti-unti na ako nakakaramdam ng lungkot. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, biglang may dumating na babae at tinitiyak kong siya na to. Kanina ka pa? Napahiya pa ako guys, kala ko siya na talaga. Umuwi na lang ako at nawalan ng gana. Mapanoorin mo to kung ano-ano pinapakalat nilang video, di naman totoo. Alam nyo ba guys na may malungkot na kwento si Jake? Ihanda nyo na tissue nyo kasi sure ako iiyak kayo sa kwento na to. Pero bago natin simulan ang kwento guys, maaari bang paki-follow para updated kayo sa mga video na ipop-post ko sa isang liblib na barangay. May isang binatilyo na ang pangalan ay Jake. Bata pa lang siya, inulila na siya ng kanyang mga magulang. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa konstruksyon, habang ang kanyang ina ay hindi kinaya ang lungkot at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Ngunit makalipas na ng ilang taon, sumuko na rin sa sakit ang kanyang lola. Walang natirang kamag-anak, si Jake ay lumaki sa lansangan, palaipat-lipat ng matutulugan, umaasa sa tira-tirang pagkain, at halos mawala na ng pag-asa sa buhay. Walang sariling cellphone, computer, o headset, pero bawat laban niya sa ML ay buong puso. Kahit paputol-putol ang koneksyon, kahit mahina ang cellphone na donasyon lang, hindi siya tumigil hanggang sa makilala siya ng ilang viewers sa livestream ng shop. 1, 2, hanggang sa lumaki ang kanyang audience. Tinawag nila siyang Jake, ang batang walang magulang pero may pusong mandirigma. Marami ang umusga sa kanya, marami ang nagsabing sayang ang oras, hindi daw yan trabaho, pero hindi niya pinansin. Ginamit niya ang bawat pangungutya bilang gasolina ng kanyang pagsisikap. Ito pa isa, tinan mo, ito pa yung nakakainis. Hindi naman ako to eh. Hindi naman ako pulupin nun eh. Ano ba yan? Parang pinagpumpara nila yung Sobra naman yan. guys, pag gagawa kayo ng video, yung totoo naman. Hindi naman ako yan mga yan eh. Si mama tumatawa pa eh. Imbis Tinatawan. na ano eh. Tinatawan ko yung mga sinabi nila dyan. Hindi naman totoo kasi. Itsura mo, baliw. Muntun, sana naman ibigay mo na sa akin yung skin ni Alpha. Ang tagal ko tong pinag-ipunan. Pawis tsaka pagod yung inano ko dito. Para lang mapag-ipunan tong 8,000 diamond. Sana ibigay mo na sa akin. Nakakayak! Sa wakas mabibili ko na tong skin ni Alpha na matagal ko ng pangarap. Guys, bilang kayo in 3, 2, 1. Kukunin ko na tong skin ni Alpha. Bilang kayo guys. Salamat Muntun, makukuha ko na. Matagal ko ng pangarap to. Yun na, 1, 2, 3. Sabay-sabay nating makita tong bagong skin ni Alpha ko. Ah!
Ready ka na? Kinakabahan ako, baka magalit sa akin mama mo. Bakit? Yung nangyari nung nakaraan. Iyan. Ako bahala sa'yo. Pakilala ko na siya guys sa parents ko. Okay ka lang. Oh, Ma, si May. Ay! Kayo pala! Kayo pala! Tuloy, tuloy, tuloy! Tuloy kayo! Ay, nako! Diyos, May, ang tagal nang hindi dumalaw si May. Ngayon lang siya Ano? sinanod ko. Kumusta? Okay lang po. Sige, kumain na ba kayo? Kumain na kami. sige. Kumain na kayo? Kumain na. Tama. Sinurpresa niyo naman kami. Pag-usapan tayo. Nag-anuhan kami na nun. Nag-text kami. Kumusta na? Okay naman po. Ganun ba? Ano ba yan? Ano ba yung totoo ba yun? Nalulungkot kami doon sa nangyari doon sa inyo ni Juana Fly. Totoo ba yan? Hindi pa yung totoo. Uy, naginanakit kami doon na. Akala ko totoo na. Grabe. Ano ba yan? Nanadi ko. Pero natutuwa ko andito ka na. Thank you po. Ayan. Magtapat nga kayong dalawa. Ikaw naman, Jack. Ano? Paano ba? Anong paano? Anong pakiramdam mo ngayon? Masaya. Kayo na ba talaga? Ha? Kayo na ba talaga? Magtapat nga kayong dalawa. Kayo na ba? Siya na lang po tanongin. Sigurado na ba yan? Kayo na ba talaga? Kami na nga. Totoong totoo. Total naman kung totoo na kayong dalawa, magpakasal na kayo. Oo. Hindi pa nga po siya nagpo-propose sa akin eh. Kailangan pa ba ng propose? Siyempre. Total Kailangan naman, yun. nasa wastong gulang na kayo, kailangan kung talagang totoo na yan, magpakasal na kayo. Tagasan ba yung nana, di ko po? Tagasan ba yung magulang mo? Taga Manila po, sa Caloocan. Sabihin mo na. Pagka gusto namin makilala yung magulang mo para mag-usap-usap kami. Para magpakasal na kayo. Kasi Sigurado na yan ha. Wala nang itong si dula. Jack, hindi makatulog na ito eh. Bakit? Kaisip sa'yo. Yung nangyari sa kanila na Juana Fly. Hindi na nakapagtutulog yan. Kaya, sige, papuntahan na yung magulang mo dito at mag-usap-usap kami. Seryoso ba? Pakasal agad? Oo. Saan pa ba pupunta yun na kasi kailangan magpakasal na kayo para Masinop na kayo. Wala nang agam-agam. Pakasal na daw. maraming usapan. Kung magpo-propose po siya. Okay lang. Ang bagal-bagal mo naman pala eh. Ikaw naman pala din kasi ang bagal-bagal mo. Bilisan mo. Ay sus. Walang hihina sa Victoria. Oh yan. Kita mo. Naku, nahiyain kasi itong si Jake eh. Gusto pa niya kasi nagpapauna sa iba, no? Hindi ba nagpo-propose kasi yan? Kaya nga po eh. Ay sus. Madadala na yan. Sige. Sige na, magpakasal na kayo kung talagang totoo na yan. Pakasal na daw.